ay dahon ng aloe vera plant. Kapag binalatan mo ang makapal at matinik na dahon nito, ay lalantad ang malagkit at malambot na gel. Sa bidyong ito ay makikitang isinusuklay ni ate ang aloe vera sa kanyang buhok. Isa raw itong beauty hack, pero maraming nag-comment na fake ito. Sa bidyong ito naman ay makikitang ipinapahid sa mukha ang gel. At maaari din pala itong kainin. Sa sobrang dami nga ng gamit ng aloe vera ay mayroon na itong mga factory. At sa pinakamalaking farm nito sa mundo, 1.5 million na dahon ang hina-harvest sa isang linggo. Ang aloe ay isang uri ng succulent o halamang may makakapal na tissue para sa pag-iimbak ng tubig, gaya ng cactus. Native ito sa maiinit na rehiyon gaya ng Africa, Madagascar at Arabian Peninsula. Mayroon daw mahigit 500 species nito. Ang ilan sa mga species na ito ay inaalagaan bilang ornament o house plant, gaya ng spiral aloe, Arabian aloe at snake aloe. Ngunit marahil ang pinakasikat na species ng halamang ito ay ang aloe vera o true aloe na kilala dahil sa cosmetic at medicinal purposes nito. Matatagpuan sa El Pocito, Dominican Republic ang pinakamalaking farm ng aloe vera sa mundo na may lawak na 5,000 acres o mahigit 2,023 na ektarya. Nasa 8 buwan ang hinihintay upang mag-mature ang halamang ito. Kapag pwede nang i-harvest ay pinuputol nila sa puno ang mga mature na dahon at tinatanggal ang tinik. Kinakarga sa truck ang mga na-harvest at dinadala sa processing plant. Pagdating doon ay huhugasan muna ang mga dahon at i-disinfect sa chlorinated salt water. Pagkatapos ay pinuputol ang magkabilang dulo nito upang matira ang malapad na bahagi. Huhugasan nila itong muli at mano-manong ipifill it upang makuha ang laman. Ang natatanggal na balat ay ginagawa nilang compost at ang laman naman ay ibinubuhos nila sa shredder upang maging pure aloe vera gel. Padadaanin ang gel sa pasteurization tubes upang maalis ang potensyal na impurities o bacteria. Nilalagyan din ito ng 0.1% ascorbic acid upang humaba ang shelf life. 260,000 pounds ng fresh leaves ang dumadating sa plantang ito kada araw na naiko-convert sa 20,000 gallons ng aloe vera juice at ini-export nila ito sa 152 countries sa mundo. Ngunit bakit nga ba ganito kalaki ang demand sa halamang ito? May scientific name na Aloe barbadensis Miller ang aloe vera at nagtataglay ito ng 20 amino acids, carbohydrates, vitamins, minerals, hormones at bioactive substances. Mayroon itong antibacterial, antiviral at antiseptic properties na nakakatulong sa iba't ibang skin problems. Ginagamit din itong gamot sa mga first at second degree burns. Ayon sa isang eksperimento ay kaya nitong pabilisin ng hanggang 9 days ang pagaling ng paso kumpara sa tradisyonal na gamot. Nakakatulong din umano ito upang mabawasan ang dental plaque, mapabagal ang signs of aging at mapababa ang blood sugar levels. Ngunit kulang pa ito sa mga pag-aaral. Bukod pa riyan, ang balat at gel sa loob ng dahon ng aloe vera plant ay safe kainin. Ang balat nito ay mild at crunchy, habang ang gel naman ay refreshing daw. Maging maingat lamang sa paghahanda nito upang hindi maisama ang latex o ang yellow layer sa pagitan ng balat at gel dahil hindi ito ligtas kainin. At paalala lamang na hindi safe kumain ng aloe vera gel kung may iniinom kang gamot sa diabetes, heart o kidney. Sa dami ng gamit nito ay samut-saring produkto na ng aloe vera ang nag-i-exist ngayon sa market. Mayroon ng aloe vera gels, lotions, creams, lip balms, soaps, conditioners, shampoos, health drinks, capsules at iba pa. Tinatayang worth 2.86 billion US dollars o mahigit 163 billion pesos ang industriyang ito noong 2024. Ngunit kailangan din daw maging maingat sa pagbili ng mga aloe vera products dahil ang iba rito maaaring fake o gawa lamang pala sa synthetic gel tulad ng carbomer na karaniwang makikita sa ingredients ng ibang skincare product. Wala naman daw itong harmful effects ngunit wala ring taglay na benefits na gaya ng totoong aloe vera. Upang makaiwas sa mga pekeng produkto
produkto, maaaring i-check ang ingredients o label kung mayroong exact percentage ng aloe. Mas epektibo ang aloe vera gel na may purity na 90 to 99%. Nag-i-issue rin ng certification ng International Aloe Science Council sa mga kumpanyang nakapasa sa kanilang professional inspection. Alam mo ba, nasa 10 million katao ang namamatay bawat taon dahil sa high blood pressure. Ang nakakatakot dito, ito ay silent killer. Madalas ay walang sign o sintomas. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang aatakihin sa puso o kaya ay ma-stroke. Kaya napaka-importante ang regular monitoring ng iyong blood pressure upang maagapan ito agad hanggat maaga pa. Ang isa sa pinagkakatiwalaang brand pagdating sa BP monitor ay ang Omron. Accurate at reliable ang BP reading nito. Napakadali nitong gamitin at kayang-kaya itong gawin kahit mag-isa lang. At para masigurong original Omron, dito po kayo bumili sa legit na store. Ilalagay po namin ang link nito sa caption o sa description. Kung nagustuhan po ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!